Nako, breaking news sa panahon daw ng PRRD, isa doon sa mga nalaman nito ni Boying ng pag-deliver ng 18 Marines na mali-maletang pera o basura. Very good, Boying! Active again! Boying! 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 Go, Boying! Active ulit! Kaya pala bigla nag-imbestiga. Wow, hindi kaya? Tanong ko lang ha, hindi kaya bigla nag-imbestiga kayo kasi may Duterte involved? O teka muna, kung may Duterte involved, anong pakialam namin? Kung sakali. Ibig mo palang sabihin, totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Kasi isa doon, may Duterte involved, ng time ni Duterte, hindi Duterte involved, I mean, yung time ng Duterte kasi kay Velasco. Di ba? Ibig sabihin, 2 beses mo lang sinasabi yan. Una, sinasabi mo, totoo yung sinasabi, nag-meeting kayo sa ICC. Kasama si Tredeling. 1 point. Pangalawa, ito naman. So, totoo. So, ibig sabihin, na mamimili ka lang ba doon sa mga sinasabi ng 18 Marines? Ikaw na mismo nagsabi, dapat one-on-one yun mga yon na magkaroon ng affidavit. Pero, naniniwala kami, para lumalabas, para nilalaglag mo si BBM yan. Hindi, di ba? Kasi parang lumalabas, totoo sinasabi ng 18 Marines. Pero sabi nito, sa panahon ng PRRD, mag-deliver ng maleta kay Velasco. Doon, doon sa panahon ni Velasco, House Speaker. So, ibig sabihin, kaya pala pagka-announce ni Boying, biglang nag-post 3 hours ago ata o 2 hours ago. Blue ribbon, door not closed to 18 Marines. Woo! Palakpakan, Pinky! Ang galing! Bigla nag-imbestiga si Pinky. Samantala, nakikiusap si Senator Marcoleta, nakipag-away pa sa kanya. Si Senator Dante Marcoleta, kailan ka mag-iimbestiga? Hindi niya matukoy kung kailan. May kondisyon. Ibig sabihin, medyo sarado pinto. Nanalat ngayon, nung nalaman niya may Duterte involved, sorry ako. May nalaman siguro na may Duterte involved, tadan! Nananatiling bukas ang pintuan ng Senate Blue Ribbon Committee sa 18 Marines. Sana umano'y naghatid ng kickback sa ilang personalidad. Basta't ilipat nila ang testimonya nila sa katotohanan ayon kay Senate President Pro Tempore, Blue Ribbon Panel Chairman Pampilo. Very good, Pinky! Bigla po nag-imbestiga. Puntahan niyo po yung page niya. Kapopost lang. Bigla po siya nag-imbestiga. Siguro na narinig niya, active siyempre yan eh. Pag siguro bago mag-announce pa lang si Boying, narinig niya, teka. Hindi close ang pinto ng Blue Ribbon sa 18 Marines. Ang sarap sa pakinggan Pinky, ang sarap pakinggan yung sinabi mo. Oo. Nung dapat yung panahon na bago kayo nag-aaway ni Senator Marcoleta. Ba't mo ngayon sinasabi yan? Nag-iba bigla ihip ng hangin. Halatang halata na kayo. Talagang pinagkakangulo nyo mga Pilipino. Di ba? Hindi ba kaibigan huwag tayo magbulahan. Ang hirap ligawan ni Pinky. Tungkol sa kailang ipapatawag niya ang 18 Marines. Ngayon sabihin mo, biglang bukas ang pinto ng ex-Marine. Ano kondisyon niya bago ngayon? Basta, lilipat lang nila ang testimonya nila sa katotohanan. Napakagaan ng requirements na ngayon. Dati, ang requirements walang kredibilidad. 805 na billion. Dapat maipaliwanag nyo paano magkakasya sa maleta yun. At dapat si Senator Marcoleta, pumirma ka muna bago, dun sa partial report, bago ko ipatawag yung 18 Marines. Ang bigat ng requirements. Ngayon, ang gaan ng requirements. 18 Marines, kung nakikinig kayo, go ahead, gawin na natin. Kasi ang gaan ng requirement po ng may-ari ng Pilipinas si Pinky. Diba? Basta't ilipat nila ang testimonya nila sa katotohanan. Ayon kay Senate President Tempore. Ang galing! Galing talaga. Pakinggan natin itong si Boying
sa kanyang mga sinabi. Dito mo talaga mapapatunaya na talaga totoo ang 18 Marines. Salamat sa iyo, Sir Boying, ha. Kasi alam mo, Sir, naniniwala naman kami sa iyo, eh. Dati kang congressman ba? Dati kang DOJ. Marami ka ng karanasan. Ombudsman ka. Exposed ka sa lahat ng bagay sa ganyan. Naniniwala kami sa iyo, Sir Boying. Salamat ng marami sa iyo, ha. Dahil dyan, napapatunayan namin, totoo ang sinasabi ng 18 Marine. Ang galing mo talaga mag-imbestiga, no? Pero huwag ka magagalit, ha? Dahil yung pakiramdam namin, kaya ka nag-imbestiga kasi may Duterte involved na. Maaari. Mga kaibigan na, mga kabuting alam, huwag natin husgahan si Boying. Maaari. Tanggapin natin, mga DDS, tanggapin natin. Maaari totoo yung sinasabi niya sa kabilang part ng konting papel na may panahon sa Velasco. Pero hindi natin pwedeng irekta pa yon na porket sa panahon ni Duterte, si Duterte may kasalanan. Hindi nila pwede ipamuntos ngayon yon. Na porket sa panahon nangyari sa kay BBM ngayon, si BBM na may kasalanan. Wala naman kami sinasabi si BBM may kasalanan, sir, eh. Ang nagsasabi na may kasalanan si BBM, yung 18 Marines at yung si Gutesa na nagdala doon sa Aguado, nagdala ng mali-maleta at hindi naman 18 Marines talaga, eh. Si Saldico, kung saan taon nila, taon ni BBM, na hindi naman taon ni Sara yun. Take note, magkaiba ng sitwasyon, ha. Yung kay Duterte, may mali-maleta sa panahon ni Duterte, pero aalamin pa dapat yon kung may sino nakinabang. Kung sa panahon ni Duterte nakinabang yon, ba't si Duterte sisisi natin? Sa panahon natin lang ang naiiba. Okay, pahinga natin to si Boying. That this happened in the time of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in bakit pinili mo? Tamo, halata siya. Ba't yun lang pinili mo? Ba't yung kaya ka pa nagpa-press con dyan? Dahil may nakita ka, involved si Duterte kay Velasco? Yun, kaya ka, hindi mo tutukoy yung iba, yan lang tutukoy mo? Halatang halata, eh. Di ba? that was actually taken. Ibig sabihin, so malinaw yung teorya namin. Na kaya ka nagbaling, tawag doon, nagmadali mag-press con, nagmadali mag-imbestiga, kasi may Duterte involved. So wala ka na kayong pakialam sa ibang papel. Yan lang tutukuyin mo ngayon? Before we assumed office. Something happening before 2022. I just received an intelligence report, and it seems to be very reliable. Hindi lang, bukas na. Sige. There was a delay. Pero hindi pa sigurado kung talaga may Duterte kasama dyan. Ano kayang picture sa pinakita nito? Dahil pinakita mo sa amin, sir, alin na sa mga litrato na yun ang masasabi natin na involved sa 2020 sa panahon ni PRRD? Dapat pinakita mo, eh. Ano to, pa-blind item? Galing talaga ng mga to. Done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm
I'm not talking about the others, but there was one picture there that was I'm not talking to others, hindi natin to iba. Isabi, isa lang nakita mo doon. So kaya ka bumaling ko sa diyan bigla ka nag-ano diyan, nang speech diyan o nag-privilege ano diyan, nagsalita ka bigla diyan kasi may nakita kang isa doon na involved yung Duterte time. Kung wala ka pa nakita, wala nga asahan sa amin. Wala pa naasahan kami sa iyo. Tanong ko lang ha. Kasi ganoon dating sa amin eh. May nakita lang kayo Duterte sa ansipak nyo bigla eh. Di ba? Nag-imbestiga bigla eh. Ano ba talaga? Ayaw mo tukuyin yung iba. Inimbestigahan mo na yung isa dyan eh. Bakit yung iba ayaw mo imbestigahan pa? Sabi mo sa amin kung lahat yung picture niya, peki ba yung mga, ang totoo lang ba dyan, yung delivery kayo, ang totoo lang ba dyan, yung nag-deliver ng maleta sa panahon ni Duterte? Yung iba hindi totoo? Sabi mo na sa amin kung hindi totoo yun. Paano na kami umasa? Kasi umaasa kami sa dalawa eh. Alin yon? Sa alinman sa panahon na yan, panahon man ni Pinoy, panahon man ni Duterte, panahon man ni BBM, sabihin nyo lahat kung saan nag-deliver yan. Kung totoo yan o hindi, i-debunk nyo. in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Yung tono ng pananalita niya, yung gesture niya, yung galawan niya, talagang totoo yung paniniwala niya, yun eh. Ako naniniwala akong may-ari, meron din eh. Tama siya sabi niya, pero sabihin mo lahat. Huwag lang yan imbestigahan mo. Pero yun naman. Oh, pero Ang sipag niyo pag Duterte involved ba? yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Baka pag nakausap namin si Mike, sabihin sa'yo, andod ako, baka lang Chore, sabihin ni Mike sa kanya, boy, bigla kayo nag-imbestiga. Bakit? May Duterte involved? He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before. Yan lang ba talaga inalam mo? Yung picture na yung isa? Hindi mo alamin yung iba? Antindi ng mga to. During the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Same experience, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal So, knowledge. ibig sabihin, totoo yung 18 Maris nag-deliver. Palagay natin totoo siya sabi ni Boying na talagang may Duterte time na nagdi-deliver sila. So, ibig sabihin, totoo talaga. Hindi kami maniniwala niya kung sasabihin mo lahat yan sa time ng Duterte lang. Dahil si Saldico nagsalita mismo, chairman yun appropriation ng budget, sir. Na dyan nagyari sa panahon niya. Hindi po pwedeng lahat ng kay Saldico isalin natin sa nakaraan kay Duterte. Hindi na papayag ang tao niyan. Of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. May chat group daw yung mga yan. May chat group yung mga yan eh. Titindi, no? Paano kaya niya nalaman yun, di ba sasabi? Yan ang hirap sa'yo, Sir Boying. Nangunguna ka. Pwede mo sabihin, baka may chat group yung mga yan. Hindi mo sasabihin na, malamang may chat group yung mga yan. May chat group yung mga yan eh. Ang problema, Sir, turuan kita. Sa mga local dito sa government, misa wala silang chat group. Kasi misa sa chat group, sir, may mga nakakapasok na animal. Ahas, ika nga, na pwede mag-tridor. Kaya, pwede i-screenshot yung mga sinasabi nila. Di ba? marami hong lumabas na affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun.
At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, ay tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Can you confirm yung ano po, yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Administrator? Oh, I think that our investigators, no, fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di ka mo kami ng 18 kayong pipirma? Di kakausapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Diba? Ayun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Hindi, tama yung sinabi ni Boy dito. Na hindi lahat ng pagkakataon na magkakasama sila. May minsan, siyempre, iba magkakasakit. Yung iba may lakad, naka-off. Yung iba naman tagahakot lang, tagabuhat lang. Yung iba naman nakasaksi lang. O iba naman nasa office. Hindi magkakasama lahat eh. Totoo yun. Totoo yun. Tinatanong natin dito. Pero wala naman sinabi sila magkakasama lahat yan sa isang hakot eh. Baka sa'yo lang, imagination mo lang yun. Totoo siya, sabi niya. Totoo naman siya, sabi niya. Hindi tayo tutuloy. Yung dapat affidavit, isa-isa lang, dapat kanya-kanya. At dapat, kasi yan, bawat isa talaga dyan, may mga tasking. Pero wala lang, kayo naman lang galing yan, na sama-sama lahat sila. Joint affidavit lang sila sama-sama. Hindi sila sama-sama, walang sinabi sila, Mike, Oy, 18 Marines, sama-sama kami nagkakot. Magkakasama kami. Kami, ibig sabihin, pag sabing magkakasama, parang ganito sa trabaho. Sa trabaho niyo ba, ilang kayo? Sa call center, sino trabaho nito? Di ba may pang umaga, may pang gabi? Pero isang company kayo. Lahat ba kayo nun sa iisang gawain niyo, magkakasama kayo? Hindi. May pang gabi niya, may pang umaga, di kayo nagkakatagpo minsan, bihira kayo okay, maliban lang kung nag-ship ka. Di ba? Kahit ng trabaho. Pero may na pwede natin sabihin na kami nagtatrabaho dyan, magkakasama kami. Yun, gets nyo? Pero hindi literal na magkakasama talaga. Magkakasama tayo. Nandiyan dyan. Kahit di tayo nagkikita. Marami dyan. Siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Siya sabi niya, ayan kayo nag-ano niyan, para dulas siya. Yari ka kay BBM. Sabi nun, 100 magkakasama sila. Parang siya sabi, totoo yung sabi ng mga 18 Marines. Ha? Lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yun. Hindi ba dapat yan personal knowledge eh? Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin. Kasi, ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun, sa gate na yun. Kasi, ganun talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede yung general statements lang. Na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. Sir, hindi sama-sama. Joint affidavit tawag doon, sir. Sir. Dapat inunon nyo rin, pinakinggan nyo rin, binasa mo, o mas maganda nga, kaya nga sabi sa Blue Ribbon naggamon sila Sa Blue Ribbon mas mapapakinggan lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed that. Yeah, ano pa rin? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga, magsabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo, huwag mong sasayangin ang oras, dapat na panindigan nyo. Yun ang naman ang gusto natin mangyari. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Di, yung pa rin yun. Hindi ako sigurado Somewhere in Metro Manila. Hindi. Wala pang ICC nun Yung delivery na yun was before June 30, 2022.
yan, pupunuan pa natin ng detalye yan. Pero minsan kasi, pagka ganun ang kanyang sistema, talagang, alam mo talaga, wholesale na to eh. Meron talaga wholesale na nangyayari noong panahon na yun. Kung mali-mali yung pera, di ba? O, di ba? Parang yung hugis ng pananalita niya, parang talagang totoo siya, sabi niya. Kasi sa kabilang banda na imbestigahan niya, may nagbi-deliver ng pera sa panahon ng PRRD. Hindi niya naman sinabi dito na talagang si Duterte ay kurakot. Hindi niya sinasabi yon. Sa panahon lang. Binibigyan lang tayo ng idea nito. Kasi siguro, baka sa mga nakakarinig sabihin, oh, Duterte involved, sabi na nga ba eh. Parang yun ang gusto yung purpose niya siguro para maisip ng mga, alam naman ni Boy kasi maraming tao mahihina mag-isip. No? Pero sa amin kasi mga matatalinong mag-isip, ang isipin namin, hindi naman niya sinabing Duterte involved talaga. Sa panahon lang ni Duterte. Di ba? Yun ang pagkakasabi niya. Basta marami tayong source. Galing tayo ron eh. Di ba? We came from there. I was a congressman during at that time. Kaya hindi naman ako magtataka kung ganun nga ang nangyari. Para lumalabas ito ang hugis niya, kung totoo man yon sa panahon ng PRRD, sa kabilang banda na nakita niya yung picture ata, na o may source siya, may intel siya. O sige, granted. Okay, accepted kami sa'yo. Boying. Okay, good ka. Pero ibig ko palang sabihin, totoo pala ang 18 Marines. Dalawa na napapatunayan ng 18 Marines, yung ICC na meeting mo, umamin ka. Ngayon, umaamin ka naman. So, if what more papakaya na iba pa sinasabi niya, ito yung sinasabi ko dapat imbestigahan talaga ang lahat. Tama yung sinabi niya. Dapat gumawa ng kanya-kanyang affidavit para lahat hindi naman kanya-kanyang task, hindi naman kasi yung lahat ng bulto na yun sa isang araw o buong maghapon nagakot ng pera, yun lagi 80 na yun. Siyempre, minsan wala dun iba, yung wala to, anong ginawa na tong kabila? May ganun eh. Ha? Kaya siguro hindi na kami tataka itong si Pinky, nag-post bigla. Blue ribbon not close to 18 ex-marine. Biglang ganun si Pinky. O, di ba? Napaghahalataan, di ba? O. Kaya itong Pinky na to, ito ang pinakapunot dulo kung bakit hindi umuusad ang investigasyon. Kung si Senator Marcoleta to, ha, may nakulong na ang daming big fish, sabihin ko sa inyo. Meron na lumabit na nag-defensor tungkol sa picture ko yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. Pag tinanong namin si may defensor, baka isa lang sabihin nun bakit nag-imbestiga ka bigla kung kailan may Duterte involved? Di ba, kagala, itsura ko lang yun. He might want to tell you. Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congress. Member of Congress. Ano, si Pulong na naman ba yan? Influential, mataas ang position. Anong panahon na yun? Influential. Okay. Hanggang ngayon, sir? Basta. Ayun na. Hanggang Hindi yan. na yan, sir. Basta. Dyan Hindi na. niya pwede sabihin hanggang ngayon eh. Kasi damay si BBM sa panahon ni BBM. Diyos ko pa! Oying! Tapos sinabi niya lang ngayon sa panahon ni PRDT. Wala siyang pinatotohanan sa panahon ni BBM. Ang pinatotohanan niya ngayon sa panahon ni PRRD. Yun, nandyan lang yun. Malala. Nag-imbestiga ka na rin lang, man. Hindi mo pa inimbestigahan yung iba. Talagang Duterte lang inimbestiga mo sa panahon niya. Alam nyo naman yan. You aspect defensor. Tatanungin namin yung wag talaga, gabi na ngayon. Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Paano ka magtatanong, paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin lahat. Hindi pwedeng balibag, tapos tanggapin natin ng hook, line, and sinker lahat. Sa ano pala nga, sa pagkakataon na 18 yung pumirma sa isang affidavit na mga pangyayari na umabot ng mahigit o halos 3 taon, bakit naman maraming magic masyado yun? Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye. Kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay
sa isang affidavit. Hindi pwedeng 18 kayo tapos nagkwentuhan kayo sa may lahat kayo, paperman affidavit. Hindi naman pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talagang naranasan mo at nasaksihan mo. Ang pagiging paglalagay ng affidavit, pagiging saksiyan sa pangyayari. Hindi ito pagiging receiver na chismis sa isang chat group. O bakit? Gano'n naman ginawa. Joint na abid-abid niya. Bakit? Hindi pwede yan. Sir, yung pag-summon sa kanila ng ombudsman, kailangan po ba may hawak na sila ng sa nila? Not exactly. Kung gusto nila, we will just ask them questions. Oo. Tatanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yon. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat, na kanila lahat yun, na sila talaga yung nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Ba't ka lumabas ngayon? Anong purpose mo? Bakit ka nagpa-interview ngayon? Anong purpose niyo, sir? Gusto namin malaman. Ang purpose mo ba para ipaalam sa amin na may sangkot doon nag-deliver sa panahon ni Duterte lang? Wala ka ba sasabihin sa amin sa 18 Maris na yan kung ano plano nyo? Mag-iimbestiga pa ba kayo? O nag-interview ka lang niya dahil sinabi mo sa amin, binalita mo sa amin, may nalaman ka na sa panahon ni PRRD may deliver ng maleta. Inang dating sa amin eh. Eh sa inyo, anong dating sa inyo? Sige nga, anong dating sa inyo ng kanyang pag-speech dyan? Kung aakuin nila ang lahat ng pangyayari doon. Sir, kailan po ninyo sila? Hindi ko alam ang atin. May sapina na ba tayo? No, kasi dinirect namin na na magsabit ng individual affidavits eh. Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan eh. Fairness, kinuwento mo, yung kay panahon ni Duterte lang. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Napatunayan natin talaga dito talagang may pagtatakip. Pero nag-imbestiga sila ata ngayon, ha? Yata lang. Kayo na humusga. Tsorya ko lang. Ha? Pinalaman nila may Duterte involved. Galing. Tapos, coincidence, ha? Hindi ko siya sabing siya Johnny Pinky. Coincident, biglang blue ribbon, door not closed to 18 Marines. Wow! Biglang ganon. Galing. Okay, maraming salamat. Isang natutunan talakayan, isang masustansya pag-uusap. Mag-ingat lahat kayo. Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat.